Grabe Nasa linya naman! ngayon si Yusek Riza Blanco Latore, ang Executive Director po ng Public-Private Partnership Center. Okay, ma'am, good Yes po. morning po Good ma'am morning, Yusek. ma'am. Good morning po, maupay na aga, Manong Ted, Good DJ Chacha. morning. Naku, Salamat po sa pagkakataon. maganda Uswag ba? muna, uswag mana, Oo, uswag. maganda pa sa umaga si Yusek. Yusek, ito no, may balita nga po na madedelay daw po itong pagtatayo nitong 300-bed UP-PGH Cancer Center. Dahil lang sabi sa mga balita, wala daw po ni isa na nagsumite na bidder. Una po, gaano po ito katotoo at ano daw po ang dahilan kung bakit walang bidder po na nagsumiti po ng proposal dito? Apo. Salamat po sa tanong, DJ Chacha. So, una po, i-confirm ko po that natapos na po yung deadline for the submission po ng bidding para sa ating UP-PGH Cancer Center noong August 4. Tama po yung inyong sinabi na wala nga pong nag-submit na bidder on the deadline. However, dagdag ko lang po na impormasyon na hindi naman po totoo na wala pong interesado na bidders, no? So, actually po, apat po yung kumpanya, private companies po na nag-express ng interest po doon sa pagbibid, no? Nung una po nating nilaunch po yung tender for the UPPGH Cancer Center. So, yun nga lang po, unfortunately, gawa ng maraming factors na amin pong pinag-aaralan sa PPP Center together po with the implementing agency which is the UPPGH together with the UP Management, pinag-aaralan po natin what actually caused, no, na yung pong dun sa actual bidding wala pong nag-submit. Okay, so dalawang bagay po. At least nga po nakaklaro nyo po itong mga balitang lumabas. Yusek, ang sabi nyo po, totoo na walang nagsubmit na bidder pero hindi totoo na walang interesado. Tama Ay, po, opo, may opo. apat po na kumpanya na nagpakita ng interest dito po sa proyektong ito pero hindi nag-submit pa rin ng kanilang proposal. At ngayon po, hindi pa rin malinaw po sa inyo kung ano po yung dahilan kung bakit po walang nag-submit na bidder. Tama po ba yon? Meron po kaming, ayon po sa pag-aaral namin sa PPP Center, meron po kaming mga na natutukoy na mga dahilan, no, kung bakit eventually wala pong nag-submit ng bid, which I will discuss po in a bit. But of course, we need to, we need to collaboratively discuss din po together with those who actually initially express po yung interest to bid, tapos bakit nga po ba hindi sila nag-submit. And then of course, kailangan namin itong pag-aralan kasama nga po ng implementing agency ng UP-PGH. Pero kami po sa PPP Center, bilang kami po ay umalalay sa UP-PGH from the start up to this point po, meron po kaming mga nakikitang dahilan kung bakit nga po hindi eventually nag-submit ng bid yung ating private sector. Ang isa po nakikita naming dahilan dyan, medyo nagkaroon po kasi ng tagal dun sa panahon na mula ng inapprove ito hanggang sa eventually na tender po natin yung bidding, nasimulan natin yung bidding. Marami pong nangyari sa bansa natin, sa industry, sa health industry, na may mga factors na nakikita natin na yung terms and conditions na kasama po dun sa pag-develop nung project, maaring at this point po, no, again, this is based on our initial assessment sa PPP Center, na maaaring hindi na naging acceptable doon po sa mga private companies na initially nag-express po ng interest. Meron pong apat na tayong tinitignan noon na nagsasubmit, sila po yung mga bumili ng bid Apa, documents apa. po. Kumbaga diyan, ma'am, hindi maitatanggi. Kasama na diyan yung peso-dollar exchange rate, no? Opo, Yung opo, cost opo. ho ng mga materyales, etc., etc. Pati Tama po itong yun, pati Manong itong Ted. labor ngayon, ano ho, na pinaka bago din pong development para doon sa mga employers. So, kapag ho ganyan, magkakaroon po ng reassessment ba doon sa halaga po ng gusto hong ipabid ng gobyerno, particular po itong PGH Cancer Institute?
Tama po yan, Manong Ted. Actually, dagdag ko lang din po na impormasyon para po sa kamalayan po ng ating mga kababayan. Actually, yung proyekto po na to, nagsimula po ito 2018 pa, yung pag-aaral po ng yung PPP for Cancer Center, no? Dumaan po siya sa mahabang proseso ng pag-aaral at multiple multiple submission po ito sa ating ICC NEDA board, no? Mm-mm. That eventually po, dito po, sinasabi po kasi sa mga balita, ito daw po ay yung unang PPP under the Mm. administration. Technically po, hindi. Kasi po, Mm-mm. 2018 pa po ito Yes, ma'am. nagsimula. Yes, ma'am. Ang Yes, ma'am. ginawa lang po ng ating current administration, dito po siya na-approve. Kasi in the Opo. past administration po siya, hindi po siya na-approve as Opo. PPP. So, kailangan pong pag-aralan pang mas mabuti. Okay. Ngayon, dito sa current administration po natin, Mhm. na-approve na po siya. Okay. Tapos po, ang nangyari po dito, based po dun sa unang approval, syempre po, pinresenta po natin to sa private sector. And of course, we got feedback back then sa Mhm. private sector ng yung mga comments po nila, no? And then we underwent again another approval process. Ang ibig pong sabihin niyan, pinapakinggan po natin, binabalanse po Opo. natin yung interest po ng gobyerno, interest po ng ating mamamayan, at gano'n din po sa Okay. private sector. Sige Kaya po. nga So, sinasabi opo. ko, Opo. meron pong apat na private sector Opo, na sige ma'am. interest. So, to abbreviate po itong ating pag-uusap, ma'am, ano po, Mm-mm. ano na po ang kinabukasan nito pong inyo pong pag-aalok sa inyo pong Mm-mm. center para po sa private sector partnership sa Philippines, sa Mm-mm. UPPGH Cancer Institute? Opo, salamat Manong Ted. Ma-assure po natin definitely ito po ay prioridad di lamang po ng UP PGH but ng ating pong administrasyon, kasama po ito ang health sector po, talaga ipinupush natin either through PPP or other modality. Mhm. So tutuloy po ito. Ngayon po ang susunod na aksyon po namin sa PPP Center, again together with the UPPGH, is i-engage po yung ating private sector, kuhanin po ang kanilang feedback kung bakit po sila eventually hindi nga po nag-submit para maintindihan din po natin. And then Mhm. babalik po tayo sa sa pag-aaral kung paano po natin mas maiaayos at ma-update yung ating pong proyekto para mas maging katanggap-tanggap po siya sa private sector to Okay. bid. Opo. Napakinggan ko, Manong Ted, yung inyo pong usapan kanina kay Sen JB po, no? So, Mm. I think you mentioned po na pwede bang gobyerno na lang ang Mm. mag-implement. Yun po ay decision naman po ng Yes, UPPGH ma'am. Yes, eventually. ma'am. Yes, ma'am. Yung nga po, no, kung Mm. sakasakali. Sige, so more or less po, kailan itong inyong mga pag-aaral, another consultation, and opening of the bids kung sakasakali? Opo, bali ang amin pong diskusyon ay this week po, nakaschedule na po yan. Mm. Babalikan na po natin. Actually, kami sa PPP Center, tapos na po kami. Mm. Ang pag-uusap po with UPPGH po ay mangyayari itong linggo na to. And Okay. then in the coming weeks po, i-engage po natin ang private sector para po marinig natin sa kanila diretso kung ano po yung kanilang mga komento, and we'll Ah, definitely process this as soon as possible po. okay, sige. Ito pong UP-PGH Diliman Project, ito ho ay Opo. 400-bed tertiary hospital. Ang kanyang halaga, well, sa inyo pong pinakahuling PPP Center website posting Mm-mm. ay 12.74 billion pesos. May take ho ba ito? Sa ngayon po, Manong Ted, nasa pag-aaral pa po yung estado nitong ating project, no, Mhm. with UP Diliman PGH, no. Mhm. So ganun din po ito, we're engaging po ang UP system po para mapabilis po natin yung matapos yung pag-aaral, kasi ganun din po yung nangyari dito, nasimula na po to maraming Mhm. taon na, kailangan Mhm. nang i-update yung mga assumptions para hindi natin ma-experience itong nangyari sa Mhm. cancer center. This is again a learning for us to Mhm. move as fast as possible, kasi sa dami po nang nangyayari sa ating bayan, nangyayari sa industriya. Pagka hindi po tayo nag-aksyon ng mabilis, syempre na babago po yung mga relevant assumptions po natin dun sa proyekto.
Ay sinabi niyo ma'am, pati po yung cost nga nito importante. Ay, opo, O, yung yun. cost po, Yung cost. Habang napaka-importante. tumatagal, lumalaki din po yung cost, no? Kasi hindi naman nagmumura yung mga ginagamit po dito sa mga bagay na ito. Sige, so Yusek, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag. Mas naunawaan po namin ito na hindi pa tapos. Hindi pa Hindi po. po tayo mauubusan ng pag-asa nga sa proyektong ito. Hindi po. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi pa po tapos yung laban natin dito sa proyekto na to. Pagpapatuloy po natin to. Salamat po sa pagkakataon. Mabuhay ma'am. Thank you very much. Si Undersecretary Risa Blanco Latorre, ang pinuno po ng Public-Private Partnership. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.